Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa na-subscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang update sa ating mga nilalabas na video. At syempre, i-bell all nyo para laging magno-notif sa inyo yung video natin. Pero syempre, ano ba meron ngayon? Araw ng Sabado, ano ang meron ngayon? Oo, Team Sinusuka, tinaboy sa Iloilo. Anak ng bugi. Bakit kayo tinaboy? Pilit pinapalakpak yung mga tao. Ayaw na mga taga Iloilo. Bakit kaya? Baka talagang ayaw na talaga at sinusuka na kayo. Kasi nga, Team Sinusuka. Mabahong amoy, masakit sa ilong, mabantot. Yan ang Team Sinusuka. Pero, pagiging kwela ni Tatay Digong na aktuhan. Alam niyo ho ba, hindi lang ho mapagbiro si Tatay Digong. Talagang, yung mga joke, yan ang ugali ng Tatay Digong natin. Pero, bago natin simulan ang ating talakayan at reaksyon, isang like, isang share, samahan mo na rin ng subscribe, bell all mo para updated ka lagi. Eto na, simulan natin yung pagtataboy. Eto na, pasok! Tila nangamote na naman si BBM sa kanyang pagbisita sa Iloilo. Halatang ayaw ng taga Iloilo sa kanya. Base kasi sa video na ito ay makikita ang isang babae na ito na tinuturuan pumalakpak ang audience kapag lalapit na itong si BBM sa kanilang harapan. Hindi ba't nakakahiya? Abay, pagkatapos ng programa, hindi pa nakontento ang bangag. Nag-post pa sa kanyang social media at nagtanong, papayag daw ba kayong bumalik sa panahon ng lagim? Pero wait, nakikita mo ba ito? Ito yung lagi yung sinasabi natin. Pag nag-post sila, at yung mga kaalyado niya, mga stream, ganito ho ang makikita nyo. Ito sarili nilang page ito. Makikita nyo, ang tanong dito, papayag ba kayong bumalik sa panahon ng lagim o ituloy ba natin ang biyahe patungo sa isang maliwanag, mapayapa at magandang kinabukasan? Ano? Ito ang yung mga tumawa. 109,000. At yung nagalit, yung nag-like is 3.1. 3,100,000. 31,000. Hindi. 3,100 yung nag-like sa kanya. Like siya. Yung galit, galit talaga is 1.7K. Yung tumatawa is 109. So, ibig sabihin, kahit anong gawin post nito ni Mama, kung sino nakaupo ngayon, wala na hong sustansya. Ibig sabihin, asar na ho ang ating kababayan sa ginagawa nila. Hindi na ho natutuwa kahit anong post nilang gawin, mapagmaganda man o mapangit man, talaga naman pangit. Sabi ni Aling Ledesma, wala hong mag-heart. Meron siguro yung talagang mga trolls na pumapanig sa kanila, pero yung totoong tao na nanonood at nagko-comment, malabo sa malabo yan. Tuloy natin to. Diba sinabi ko sa inyo, pag nag-post sila, makikita nyo yung mga emoji, puro laughing emoji, angry emoji. Ganun lang. Hindi mo pa rin ba napapansin, BBM, na maski ang mga taga Iloilo, walang pakialam sa'yo? Eto, pinagtatawanan ka ng 109,000 at 1,700 naman ang nagngingit sa galit sa'yo. Heto pa isang nagkomento. BBM is the best. Siya ang nagpabago ng Pilipinas. Yung dating tahimik, ngayon magulo na. At hindi lang yan. Matapos ang naging rally ni BBM sa Iloilo. Grabe, Hayon, napakadami ng kalat. Naglipa na ang mga basura. Maging ang Aksyon Radyo Iloilo ay nakapag-post na at tila nagre-reklamo. Grabe, no? Ginamit na nila yung lugar. Nag-iwan pa sila ng tambak na basura. Hindi na lang nila ginaya yung peaceful rally ng INC. Diba? Ang linis pagkatapos. Ito, mga ito,
maggawa-gawa lang ng mga propaganda nila, kahit mag-iwan ng sandamakmak na basura, wala silang problema. Yung tangi naman na organizer, sinira mo rin yung amo mo. Bakit? Tignan nyo. Ano yung nakita nyo dito? Pipicturan yan ng mga iba't ibang tao, ipopost sa social media. Di kayong sira, di ba? Sira ang imahe nyo. Totoo sa totoo lang naman tuloy. Salamat, PRRD. You will always be the most loved, most trusted, highest approved president ever. Kahit anumang paninira at pambabastos ng mga kalaban at manggagabit sa inyo, mga nagkunwaring kaibigan at kaalyado ninyo. And despite your imperfections, which the Filipino people are very much aware of, your legacy will remain intact and forever inked in the hearts and minds of the Filipinos worldwide. Kayo lang po ang presidente na may tunay at totoong tapang at malasakit sa taong bayan. Mahal na mahal po kayo ng mga nakararaming Pilipino noon, ngayon at magpakailanman. Hinahanap-hanap kayo sa panahong tulad ngayon na nakakatakot na naman ang mga kalsada, daan at maraming lugar. You have set the standard so high, and you have taught us how to fight for our rights, to value our dignity as Filipino people. Salamat, PRRD. Samantala nagbigay naman ng komento at reaksyon ang isang waray na ito na dating taga-suporta ni BBM at ni Romualdez na ngayon ay DDS na. Nooy nabudol siya ni Marcos noong 2022 elections. Siya na mismo ang nagpapatunay na talagang magaling magsinungaling si BBM. Dito na nga daw nag-uumpisa ang lalo pang pagbagsak ni BBM. Dahil nilait niya at minaliit silang mga mahihirap na Pilipino na talagang may kakayahan na bumili ng suka. Suka ay representasyon din ng isang Pilipino. Dito ka nagkamali, BBM. Narito ang full video, panoorin natin. Ang lakas ng tama ni BBM. Mukhang hype na hype. Mukhang magandang klase yung natira dito nung proclamation rally nila. Ang sabi niya, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan ng certificate of candidacy dahil walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Si Manny Pacquiao lang naman po ang nag-endorso ng suka na kandidato mo, Tama. na line up mo. Pero ayon kay Attorney Lambino, sinagot niya yung sinabi ni BBM Bangag na yung mga kandidato sa ibang partido ay nautusan lang bumili ng suka. Ang sabi ni Attorney Lambino, oo, nautusan siyang bumili ng suka at sinigurado niya na ang nabili niya ay suka, hindi shabu. Pero mukhang hindi ito nagustuhan ni Attorney Vic Rodriguez. Ayon sa kanya, ako ho ay nakabili. Nautusang bumili ng suka ng maraming ulit. May diploma ho ako at nakapagtapos ako ng kolehiyo at abogado. Mukhang malalim at may pinaguhugutan yung sinasabi ng aking kandidato na si Attorney Vic Rodriguez na number 53 at huwag natin po siyang kalilimutan sa darating na midterm election. Ako ay natutuwa kung ito man ang Team Suka. Isa po akong proud member ng Team Suka at atin pong lalabanan ang Team Sinusuka. Yan. May pinaguhugutan. Tama ka, Attorney Vic Rodriguez. Trending na trending ngayon yung Team Sinusuka. Di ba? Kita nyo sa Iloilo, sinusuka sila. Kasi kayo, gawa-gawa kasi kayo ng mga istoryahin nyo eh. Oo, binigyan ka ng state eh. Kala mo, papatok sa sambayang Pilipino, hindi mo alam.
Oo, nakiside trip ka lang sa mga Duterte. Kaya ka nanalo. Tapos akalain mo ikine-claim mo na dahil sa'yo, nanalo ka. Hoy! Wag ganon. Alam yan ng ating kababayan. Kaya kayo mga kababayan, alam nyo na, pagdating sa Mayo, yung listahan na binigay ni Tatay Digong, yung inendorso niya lang, wag na tayo magsama ng iba pa. Baka mapahamak pa tayo. Yung ini-endorso natin, naghihikayat pa, hindi pa nga, anak ng dibungal, Ayan, PDP line, tapos na. Di PDP line, wala ka nang idadagdag. Siyam yun. Alam nyo na At susunod na vlog natin, lalagay na natin dito yung mga numero at buong pangalan nila. Para naman, for sure, hindi nyo makakalimutan. At ito pag-usapan natin, House Prosecutor of all set in BP Duterte impeachment trial start sooner. Kailan ito? Tagal lang hinihintayan. Diba? Ano ba ang latag dyan? Meron bang pag-usog dyan, impeachment na yan? O talagang panlihis lang yan sa buy scam? Hindi na malilihis ang usapin ng buy scam. Kaya nila pinasok yung impeachment na yan para pantakip. Pero hindi mawawala sa utak ng taong bayan yung mga insertion na ginawa. At yung pananagot, kailangan may managot doon sa hinain na kaso nila Atty. Vic Rodriguez at Kong Bebot at ni Congressman Ungab. Nasa na ho? Meron na bang statement? Meron na bang paliwanag? Diba, 10 araw lang yan. Binibigyan kayo ng 10 araw ng korte. Oo, may sagot na ho ba? Hindi pa natin alam. Tingnan natin to kung ano yung kwento rito. Kayo na bahalang musga. Handa na umano ang mga kongresistang tatayong prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sakaling mapaaga ang paglilitis. Sinabi ni 3rd District Iloilo Representative Lawrence Defensor na hindi sila nawawala ng pag-asa na masimulan na ang impeachment trial pagbalik ng sesyon sa Hunyo 2. Ito'y kahit sinabi ng liderato ng Senado na pagkatapos na ng sona ni Pangulong Marcos Jr. sa Hulyo, posibleng umarangkada ang paglilitis. Umaasa kaming magbago ang isip ng ating mga senators, lalo't na ito ay isang isyong involved ang national interest. Hindi kami ang kailangang mamilit. Nasa konstitusyon natin yon na dapat agad-agarang masimula ang isang impeachment trial kung nakahain na sa Senado. Dilinaw naman ni Defensor na kahit matalo sa darating na halala ng halos 11 kongresistang magsisilbing prosecutor, pwede pa rin silang tumulong sa paglilitis bilang private prosecutor o maaari ring pumili sa mga magiging miyembro ng 20th Congress. Ito na, meron naman silang plano. Kahit daw matalo sa halala, yung 11 prosecutor dito, hindi ho pwede. Talo na kayo eh. Hindi ho kayo pwede, sumausaw na naman. Bakit? Anong kenyo para kayo muling talo na nga kayo? Diba? Doon na lang kayo sa pwesto, doon na lang kayo sa lugar nyo, magtanim na lang kayo ng kamote. Baka mas maganda pa. Tigilan na natin yan. Walang magandang idudulot yung mga kwento nyo. Nakakabagot kayo magbalita dyan sa mga sinasabi nyo kahit daw matalo yung 18. Nakakabagot ito mga ang pangalan nun. Taga Iloilo yun eh. Yung nagsalita ka ng lalaki, nakakabagot ko magkwento kuya. Yung balita mo hindi maganda. At saka hindi ka na rin talaga mananalo. Itaga mo yan sa bato. Ayan mga kasama, taga Iloilo. Sa tingin nyo ba, mananalo pa ba yung kanina? Pangalan nun? Pensor? Pensor daw ang pangalan nun eh. Taga Iloilo Anong district ba yun? Anong district ba yun? Tignan natin kung anong district yung Pensor na yun. 3rd District ng Iloilo Baka kilala nyo yan. Ang pangalan niya is Lawrence. Pensor wag nyo nang yan iboto para manahimik na yan. Mawalang saysay lahat ng mga BP Sara, papa-impeach nyo. Wow! Galing nyo Kwento nyo sa pagong yan. Ito. Maganda ito pag dito yung pag-uusap dito kay Tita Malu. Ano meron dyan? Proclamation ni PBBM. Pinipintang nakakainis. Kita mo? Team Suka versus Team Sinusuka. Nag-trending na ho yan. Sana magawa ng kanta yan, Team Sinusuka. Team Sinusuka. Tarang, tang, tarang, tang.
Team Sinusuka. Ang bantot, no? Meron kaya lulusot sa Team Sinusuka? Huwag nating palusutin kahit isa sa mga Team Sinusuka. PDP line, sapat na. Kaso, lahat ng PDP line, pag naboto yan, siyam lang ho eh. Ang problema, may tatlo eh. Oo. Yun lang ang problema. May makakapasok na tatlo talagang kalaban. Ay, ano kaya gagawin natin? Huwag niyo hong pabayaan ang PDP line na. Suportahan natin. Tuloy natin si Tita Malu. Pinipinta niya doon sa proclamation speech niya, napakalinis itong administrasyon na ito. Ako na may magtataka kung ganyan, dahil kung ganyan, di dapat ang sikmura ng taong bayan ay natutugunan. Hindi mahal, no, ang mga bagay-bagay, at tayo ay tahimik na namumuhay dahil ang kailangan natin ay natutugunan. Unang tanong, sumasarap po ba ang pagkain pag may suka? Ay, nako Admar, alam mo yung maragsa, di ba, suka o suka? Yung suka, sa kanila yon. Yung suka, yan ay pambansang sausawan ng bayan. Para mo ibaba ang usapin ng pagbibili ng suka sa linya na ginawa ay nakakalungkot dahil walang putahe sa Pilipinas ang naluluto, lalo na doon sa mga paborito ng Pilipino, kung walang suka. At ang suka ay sausawan. No? Kung titingnan mo sa ASEAN, hindi tayo maanghang, hindi tayo matamis, pero yung suka consistent. At maraming klaseng suka. Ang sabi nga nung isa kong kaibigan, baka yung sinasawsawan ng suka nung nagsalita ay balsamic vinegar. Pang-rich. Oo, pang-rich. Ang dato puti, di ba? Ang suka na galing sa nyog, ang suka na galing sa tuba, sa cane, di ba? Oo, sa tuba. Ang suka na galing yung pinakurat. May mga suka tayong ganyan eh. Ang Ilocos, ang Iloilo, kilala dyan. So, nakakalungkot at naiwan sa usapin ng suka. Opo. Lalo na po siguro na nanggaling ito sa bibig ng pinakamataas na leader ng ating bansa na talagang andyan ang gobyerno para tulungan po yung mga kababayan nating nasa laylayan naman talaga, mga kapuspalad. Parang ang nangyari, nagiging matapobre po siya dahil sa paggamit ng termino na parang napabili lang ng suka tapos tinanggap yung COC, okay na. Prof. Oo, Admar, no? Alam mo, yung lokohan yan eh, pinabili ka lang ng suka, kung ano nang ginawa mo. Pero para manggaling sa isang leader ng bansa, para maging yun ang salita niya sa proclamation rally. Tatandaan natin, no, yung bumoto sa kanyang 31 million, hindi lang naman yun loyalista. At ikaw, pagkatapos ng halalan, ikaw ay pangulo ng lahat, hindi ka pangulo ng iilan. So, nakakalungkot yun dahil parang linitanya niya na sila lang ang magaling, sila lang ang mabuti, sila lang ang dapat ihalal. Parang hinahati mo kaagad ang taong bayan at dinidiktahan, no, kung paano mahalal. Instead of binubuhat mo yung mga kandidato, nagsimula siya sa isang nakakalungkot na pananalita na kinokontrast niya. Yun nga yung tawag dyan, no? Kinokontrast niya ang sarili niya dun sa 6 na taon ng dating Pangulo. Ulitin natin, 3 taon lang naman siya. Yung sinasabihan niya ng kung ano-ano ay 6 na taon. At yung 6 na taon, lumabas na ang taong bayan ay nagpasalamat with the highest approval and trust rating in the history of Philippine presidential politics. Ito'y 3 taon lamang. At kung titingnan nyo, doon sa buong pananalita niya, wala dong sinabi tungkol sa estado ng ating bayan ngayon. Yun ang nakakalungkot. Walang sinabi tungkol sa presyo, walang sinabi tungkol sa mga problema natin. Bagkus parang rename niya na, ikaw ang may mali, kayo ang may mali. Ang framing niya, horrors eh. Pero ano ang sitwasyon ng taong bayan? Yun dapat ang kanyang sinagot at doon dapat sinabi, paano makakatulong itong 12 ito na ika nga ay mga datihan para mapaayos ang buhay ni Juan de la Cruz. And ang kaibahan naman sa naging pahayag ni FPRRD, bagamat pumitik siya, nandun siya sa pahayag na ito yung mga problema, di ba? Nilatan niya yung mga problema kinakaharap ng bansa. At sabi niya sa taong bayan, kung sa tingin ninyo ay nasolusyonan ito ng kasalukuyang administrasyon, piliin ninyo ang kanyang mga pambato. Kumbaga, pinopromote pa nga sila eh. Pero kung hindi naman, piliin ninyo itong pambato ko kasi
meron sa kanila yung possible makatulong sa ating mga problemang kinakaharap. Yan yung isa sa mga kaibahan talaga nung naging pahayag po, Prof. Oo, Admar. Makikita mo naging fair siya. Imbis na sumagot, no? Ang pustahan nga kagabi, sasagot ba dun sa mga tinapon ng leader natin, no? Hindi siya sumagot. Ang isa lamang sinagot niya ay yung tungkol dun sa paggamit ng droga. At pinabayaan na niya at generalize niya. Kung gusto niyo sa kanila, di dun kayo. Pero ito yung aking mga kasama. Kaya napakaklarado na parang mali yata yung proclamation rally kasi ang proclamation rally is being made para ihayag mo sa bayan yung mga kasama mo sa slate. At bakit importante silang makilala? Una, pangalawa, sundan during the 90-day campaign period. Pangatlo, alamin ang background. At pang-apat, iboto. So may sinabi pa siya dyan, yung, alam mo, ang demokrasya ay tungkol sa choice. No? At kaya ako dinadala doon kasi pagdating mo sa lokal, walang choice eh. Yung ginagawa nilang unopposed. No? Kaya paano marerehistro ng taong bayan kung ang isang kandidato ay unopposed at naging unopposed dahil inayos na maging unopposed. Ayun, failure yun ng demokrasya kasi walang choice. Ito, dahil sa kakwelahan ni Tatay Digong, lalo nag-trending ha. At maraming nagalit. Yung mga team sumusuka. Team sinusuka, wala na ho. Yan ang mga sabi-sabi at komento ng ating kababayan. Marami ho nagko-comment sa atin. Ito, sorbet tayo ulit ha. Paabutin natin ng 1 million views ito mga kasama. I-share nyo. Para malaman ng ating kababayan na mabantot na ho ang pangalan ng team sinusuka. O yung mga kasama, i-share nyo to para mag 1 million views. Ito yung magte-trending eh. Oo, dahil sa team sinusuka na yan. Ayaw na ho, lalo na yung Luzon, Visayas, Mindanao. Lalo na yung taga Mindanao at Davao, Bisaya. Lalo na yung mga imigrante o OFW, galit na galit sa mga team sinusuka. Galit na galit sila. Mantakin mo eh. Oo, nagpahayag ka. Ikaw eh, nakaupo ngayon. Oo, ikaw yung leader. Bumanat ka ng ganon. Ang baba naman ng... Oo, pati ba na... Dapat hindi ka na nakisaw-saw dyan. Nakapesto ka na eh. Yan ay mga tatakbo. Nagsalita ka. Oo, may pagka mapait ang mga sinabi mo. Ano ngayon ang balik sa'yo? Di lalo ka napahiya. Anong rebat mo ngayon sa mga team suka na sinabihan mo? Di mas lalong nasira ang pangalan ng team nyo na team sinusuka. Ito. Panoorin natin ha. Pagiging kwela ni Tatay Digong, lumabas na naman sa rally. Ito ha. Marami kasi nga, talagang ito, katunayan to, lalong hinahanap ng taong bayan yung ugali ni Tatay Digong. Sabihin nyo sa akin kung nagsisinungaling ako. Yung pagmumura ni Tatay Digong, namimiss ng taong bayan yan. Lalong-lalo na ngayon. Ang daming nangyayari sa bansa. Oo, yung pinagbabawal na candy, umapaw na naman. At marami hong nawawalang mga bata. Meron ako nabasa sa Facebook at sa YouTube, na balita, merong isang bata, taga-Caloocan, sinilid sa maleta at nilagay doon sa tinapon sa ilog. Oo, grade 10 student. Isipin nyo, sa panahon ni Tatay Digong, Diyos mio, Marimar, wala hong ganyan. Wala kang makikitang nakakaawa naman yung bata na yun. Hanapin nyo sa Facebook, yung nawawalang bata sa Caloocan, na sa bandang Bulacan po ata, di umano. Nabasa ko lang kanina. Nakakaawa yung bata na yun. Pinaghahanap na pala yun eh. Wala na. Marami. Tsaka yung mga gumagamit na pinagbabawal na candy. Oo. Tinaga yung asawa, pati anak, dinamay. Sipin nyo. Panahon ni Tatay Digong, Diyos mio, wala yan. Halos lahat yan nagtatago. Yung iba namundok. Yung iba nag-abroad. Sa totoo lang, sa totoo ha. O ito, Tatay Digong, yung kwela mo, hinahanap na namin ito. Magkita tayo bukas. Kasi mag-aral ako para gano'n na lang. Ayos.
Yan ang nakakamiss kay Tatay Digong. Nehen Pioliang. Ayan. Saka minsan itong mga ng kriminal. Sabi bato. Gusto po no. Yung ano, pabalik-balik yan sa... Yan mga narinig nyo, minimute na lang po natin. Oo, kasi talagang yung baka makapanood yung hindi nakakaintindi, tayo naiintindihan natin eh. Dahil sa pananalita ni Tatay Digong na ganyan, diyan natakot yung mga dorobo ng bayan noon. Nawala na yung ganyang salita, meron nakaupo ngayon, nagbabait-baitan, akala mo magaling. Ngayon, andyan na sila. Yung mga dorobo, nagsibalikan. Sa Maynila, Pierre, kinakalas yung mga baterya ng mga trailer truck ng mga dorobo ron. Gusto pa natin na nagmumura si Tatay Digong eh. Tatay, sana bumalik ka na. Yan ang namimiss namin. Tuloy. Gawin mo. Yes, sir. Minsan magsabi ko, tapusin mo na. Sir, kanina pa. Yes! Medyo magulo. Tapos apektado yung performance nila. Talagang tapos na. Lahat yan. Lahat. As lahat. Tama. Gusto natin yun. Pansinin nyo, nung panahon ni Tatay Digong, gabi, alas 7 pa lang, yung mga nasa labas ng bahay, yung mga nagtatrabaho na lang pauwi. Yung mga dorobo, nagtatago, hindi mo mahagilap. Yung mga nagtatambay sa eskinita, wala kang makita. Ganon ang panahon ni Tatay Digong. Kasi nga, gusto natin ibalik yun. Sana lang nga. Kahit bukas. Tay, kung pwede lang bukas. Ayan ang namimiss ng ating kababayan. Ngayon wala. Kahit sa eskinita ka magpunta, kita mo. Andun sila, nagtutumpukan. Kahit kita mo araw na araw. May nanghahablot ng kwintas, may nanghahablot ng tenga, may nanghahablot na naman ng cellphone. Grabe. Ibang klase. Wala nang katakot-takot ngayon yung mga dorobo ng bayan. Tuloy. Kayo. Pero yung extra judicial killing, wala man tayong extra killing lang. Ayun, sino nag-invento niyang putang ina? Bakit maging extra yan? Ano yan? Kota? lahat sundalo. And nandito na ba lahat? Nandito na lahat? Kompleto na kayo? Okay. Ito naman, talagang ganito na lang. Para marami ang tao natin, every meeting, baka sa lawag, kailangan magpunta na tayo lahat sa lawag. Yon. Mga kasama sa mga tagalawag. Kailan ho kaya? Tingnan natin na makikiantabay tayo. Sa lawag, pag nagkaroon ng meeting, pag nakakuha tayo ng update, i-content ko rito para makarating kayo punuin nyo yung area ng lawag. Patuloy. Karaban tayo. Yun. Baka sa sunod sa Bicol. Yun. At least para sigurado talaga na mayroong, hindi natin alam kung ano ang diskarte ng mga tao doon. Baka kukunti lang. Kung pupunta tayo lahat, punta tayo ng Bicol. Yun. Ngayon sa Davao, Buanga. Punta tayo doon sa
ticket ano ito si Jun Ivasco. Ito yung pinakautak ko talaga. May pera tayo. Alam mo, wala tayo talagang pera. Last minute, ambag-ambag lang kami. Ano ba sa Tagalog yan? Bakas-bakas. Contribute na ko. Contribute. Robin. Pero kung pumunta kayo ng Davao, totoo, kung ticket-ticket lang, kaya ng mayor yan. Ipasa mo lang yan doon sa mga negosyante. Doon sa mga Chinese community na may ara. Kaya ito. Pero wag kayong yung isang flight na puro Duterte talaga. Kasi pag mag-take off yan, ang kabila magsige dasal. Mahulog sana yan. Mawala na ko ng tao. So, yan ha. Narinig niyo yung kakwelahan ni Tatay Digong ha. At sana, pag pumunta ng Lawag, sana magbigay sila ng information at ma-vlog natin dito. At para makapunta yung mga tagalawag na sumusuporta sa mga Duterte at sa kalyado ni Tatay Digong at ni BP Sara. So, abang-abang lang kayo sa ating mga daily upload ha. Huwag kayong pahuli. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At i-bell all mo para lagi kang napapasukan ng notification. Dahil pag hindi naka-bell all, kahit mag-upload dito araw-araw, hindi mo makikita. Dahil pag naka-bell all yan, ayan, pag-upload ko, ting! Ayan, makikita nyo kagad yan. Hanggang sa muli ha. Bye-bye!